Kuha naman tayo ng update sa paparating na super bagyo kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, gaano kalakas at ano ang dapat paghandaan ng ating mga kapuso sa super bagyong Inday? Salamat, Vicky. Naku, nananatiling malakas at isa pa ring super typhoon ang bagyong tatawaging Inday. Posibleng nasa loob na yan ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras o mamayang madaling araw. Pero bukod po sa super bagyo, dapat ding paghandaan ang lalo pang paglakas ng habagat. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, huling namataan ng sentro nitong bagyo na may international name na Bavi sa layong 1,705 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay po nitong lakas ng hangin nga abot sa 185 kilometers per hour at yung bugso naman yan papalo naman sa 230 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa west-northwest sa ngayon sa bilis na 25 kilometers per hour. At kapag nasa loob na nga yan ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin na nga ito sa local name na Inday. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall o tumama sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero mga kapuso, posible pa rin lumapit yan dito sa bahagi po ng Batanes, lalo na pagsapit po ng Biyernes. Malawak din kasi yung sakop nitong binabantayan natin na bagyo. Ibig sabihin po, may landfall man o wala, mararamdaman pa rin yung direktang epekto nito sa ilang bahagi ng Pilipinas. Pwedeng magtaas ng wind signal number 2 or signal number 3 sa northern at pati na rin sa eastern portions ng northern Luzon, pero pwede rin sa silangan po ng southern Luzon o kaya naman dito sa silangang bahagi ng eastern Visayas kapag medyo bumaba po yung track nitong bagyo. Posibleng maglabas ng Pag-asa ng wind signal simula po ngayong gabihan sa ilang lugar sa northern Luzon. Silipin natin, ito nga po yung latest track ng Pag-asa. Magtutuloy-tuloy yung pagkilos ng bagyo, pa west-northwest po muna yan hanggang sa bahagya po itong aangat. Ay nakikita natin medyo aangat yan hanggang sa mapunta po dito sa may pagitan ng Taiwan at ganun din ng Okinawa, Japan. Kung hindi po magbago yung pagkilos itong bagyo, posibleng lumabas na rin yan sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Sabado. Pwede pa pong magkaroon ng pagbabago kaya patuloy po nating tututukan. Bukod dito sa bagyo, dapat din nating paghandaan yung epekto ng southwest monsoon o yung habagat. Nagsisimula na kasi itong super typhoon na palakasin po o hatakin itong habagat, kaya nag-uumpisa na rin yung habagat na magpaulan o makaapekto sa ilang lugar sa bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan na sa umaga bukas. Dito yan sa may Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at pati na rin sa Sorsogon. Pagsapit po ng hapon, mas malawakan ang mga pag-ulan and halos buong Mindanao na po ang makakaranas ng maulang panahon. At nakikita natin, merong mga heavy to intense na mga pag-ulan na pwede po magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Visayas naman, umaga may mga pag-ulan po sa ilang bahagi ng Negros Island region, ganun din sa Samar, pati na rin po sa Biliran and Leyte. Pagdating naman ng hapon at gabi, may mga pag-ulan na rin mararanasan. Dito po yan sa Panay Island, kasama na rin dyan ito pong Cebu, Bohol, at iba pang bahagi ng Samar at ng Leyte provinces. At sa mga taga-Luzon naman, mababa pa ang tsansa ng ulan sa umaga, maliban na lang sa ilang bahagi po ng Bicol region at ng Palawan. Bandang tanghali at hapon naman, may mga kalat-kalat na ulan na rin nakikita. Dito po yan sa Ilocos region, Central Luzon, Calabarzon, ganoon din dito sa Bicol region at natitirang bahagi pa ng Mimaropa. Sa Metro Manila, may tsansa rin po ng thunderstorms, lalo na po yan bandang tanghali at hapon, pero may ilang lungsod din na pwede pong makaranas ng pag-ulan kahit sa gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon mula po sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.